Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Lorraine Badoy. Sabi niya, Justice Lunen ordered the release of SAROS. SARO is Special Allotment Release Order that will give clear evidence who the plunderers are. And now, binabanatan siya ng bangag admin. Let us protect the protectors of our democracy. Okay, konting background lang. Last week ba o 2 weeks ago, nagkaroon ng oral arguments doon sa mga petisyon na naisampa sa Supreme Court questioning the constitutionality of 2024, 2025, and 2026 national budget na kung saan ang daming unprogrammed allocations na naisingit. So, kine-question ng mga petitioners na i-declare unconstitutional ang mga unprogrammed allocations. Okay, ito ang magandang development. Itong si Justice Lunen na napaka-talino, grabe, saludong-saludo ako sa maestrado na ito. Na-checkmate ang Administrasyong Marcos dahil nag-order siya sa next hearing, sabi niya, oral argument, mag-submit kayo ng SARO. Nag-yes naman ang Solicitor General. Ang SARO po, makikita mo na lahat yan, sino ang nakatanggap ng mga pundo. Kaya nga sabi ni Doc Lorraine Badoy, makikita na natin ang mga plunderers. Matagal na nilang itinatago yung mga SARO na yan. Ito, order ng korte. Nag-yes ang Solicitor General. Kaya hirap na hirap sila ngayon. Ilalabas ba? Kasi pag mailabas yan, makikita natin saan napunta ang ating mga pera. Sinong mga kongresista na nabigyan ng mga bilyones? Talagang, yung sabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Lahat ng ginagawa sa kadiliman ay mai-expose sa liwanag. Ito na po. Kaya, ito na, binabanatan ng administrasyon si Justice Lunen. Kahapon or the other day, may nababasa ako dyan na binabanatan nila they are destroying the credibility of Justice Lunen. But then, anong kasabihan? You can never put a good man down. Kaya, magtulungan po tayo. How can we protect him? Justice Lunen? Prayer. Wala pong imposible sa kasi ito, labanan na ito ng good and evil. God hates corruption. He wants justice. He wants service. Kasi ang utos niya, love one another. So one way of loving our fellow men is for leaders in government to serve well. Instead na serve well, imbes na yung pera natin is ibabalik sa atin napupunta sa mga maleta. Kaya yun na, nasasayang po ang pera natin dahil sa corruption. So corruption is evil. And itong mga maestrado natin sa Korte Suprema, kasama na si Justice Lunen, sila po ang forces of good. Kasi kung walang Korte Suprema, kawawa tayo. Lahat na lang ng gagawin ng administrasyon ito, para bang helpless na tayo dahil, tingnan nyo yung nangyari sa PhilHealth. Akala nila, pwede nilang magawa, di unconstitutional, pinabalik. Binalik nga, kailan tayo pa rin nagbayad. Kalokohan, So, ako, isama kong ipagdasal si Justice Lunen every day. And of course, sa lahat ng maestrado sa Supreme Court. In the same way na ipinagdarasal ko si Tatay Digong at ang mga Duterte. Kailangan natin itong mga matitino
na mga justices natin dahil sila talaga ang last bastion natin ng democracy. Sabi nga ni Doc Badoy is, let's protect the protectors of our democracy. So, basa lang ako sa mga ilang comments. Lord, we surrender, sabi ni Maria Socorro. Lord, we surrender to your divine intervention. Ikaw na po bahala, Lord, kung paano at kailan tamang panahon na matapos ang kasamaan ng mga panluloko, pambubudol. Correct. Ganyan din ang prayer ko eh. Panginoon, you know it. The Philippines is the only Christian country in Asia. At totoo nga, Christian country tayo. Kailang napapahiya ang pangalan mo dahil we carry your name. Anong klaseng bansa na Christian country, we are disciples, followers of our Lord Jesus Christ, talamak ang korupsyon? Kaya sabi ko, huwag niyo pong pabayaan mapahiya ang pangalan niyo. Kasi napapahiya ang pangalan ng Panginoong Hesus sa talamak na korupsyon. Please intervene. Sabi ko, thank you for exposing the corrupt practices of our government leaders. And I believe, itong mga flood control na nabubulilyaso, it's an act of God. Noong 2024, 5,500 flood control projects natapos na. Marami pang sumusunod ginagawa. Palakpak naman ang mga... ngayon, after 2 days, napak-check sila ng Bagyo Karina ba yun? Then sunod-sunod na hanggang ngayon. Wala na, booking na sila. To me, that is an act of God. Hindi yung sinasabi nila na ang Pangulo daw ang nag-open up. Hindi. Na-corner lang siya. He has no choice but to act that way para maipakita na parang hero daw siya. Mahiya naman kayo. I see, ay na ginawa niya pakitang drama-drama. Ay nako. So, mabuhay po kayo. Mga maestrado ng Korte Suprema, ipagdadasal namin kayo. Thank you for fighting for us. Sana manalo ang liwanag kontra sa kadiliman dito sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero. So mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahintang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan ra akong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailisan ra gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan. Dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni iPad Paano nang ba tuig? Lalimon yan. Lalima. Lima na ka tuig.
Oo, so salamat kayo. So, nailis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O Mm. na ulan gyud. Sige, salamat.